Mga kawapo, pupunta kami sa school nila Siler, sa St. Matthew. Kasi merong meet the staff today. So makikilala natin yung mga yung teacher nila. Yung teacher ni Audrey nung grade 2, siya rin yung teacher ni Siler ngayong grade 1. Kaya exciting. And then ang teacher ni Audrey naman ngayon, nakita ko na, parang coach siya. Coach siya sa basketball, right? Your teacher. No, Is it a coach for basketball? I think last, di ba? she wasn't the coach of basketball. No? Okay. But I saw him in the court. Your teacher? The basketball? Yeah. No, that was her. Him. Him? Lalaki, di ba? Your No, teacher it was a girl. is a All girl? girls. Okay. It was a girl basketball coach. So all girls. Mukhang iba yata yung nakita ko. Parang baseball yata yun eh. Ibang teacher. Ito ang isa, kagigising lang kaya medyo may sapi. Okay, samahan niyo ko. Eto nga mga bata, excited na pumunta ng school. Gusto daw nila makita yung classmate nila. Parang ang tagal-tagal hindi mo nagkita. Nag-half day nga lang naman ngayon. At eto pa, gusto rin daw nilang pumila kasi may free hotdog. Kaya naman pala eh. Sino ba naman ang ayaw ng free hotdog? Di ba? Eto nga, approaching na tayo sa St. Matthew's School, sa kanilang main door. Sa mga hindi po nakakaalam, ang St. Matthew's School po is half Ukrainian. So maraming estudyante po dito ang mga galing sa Ukraine. Okay naman po sa kanila kung gusto nyong matuto ay yung bata na matuto ng kanilang language at ng kanilang mga tradisyon. Mayroon sila mga sayawan, kantahan, yun po ang nakakano kasi open po sila. Yung culture nila, and then pwede nilang i-share sa atin. Tapos mahahalata nyo na ang linis ng school. Ayan, yan po yung lalaki, yan po yung principal. Okay. You see the girl with the white dress with the black? That's the vice principal. That's the new vice principal. That's a vice principal? That's the new vice principal. Habang naglalakad nga po kami dito, natatandaan ko andito yung room ni Audrey during 100 Voices niya. Yung pagdating niya dito sa Canada, kailangan po siyang i-enroll dito sa program na to. Kasi ito po yung preparation nila para matuto sila mag-English. Ngayon, nasa Vladimir na po yata yung 100 Voices. So eto na nga, ang ganda ng panahon, di ba? Hindi po kayo makapaniwala na 6:30 na to ng gabi. At na tirik pa yung araw. Ayun. Hi, Jared. Hindi sila magkaklase. Hello. Okay, let's go there. The back. Yun nga pala si Jared. Siya yung best friend ni Siler nung nasa kinder pa siya. Pero napakaraming mga Pilipino rin dito. Alam mo naman, mga Pilipino makikita mo kahit saan. Pero sa totoo, medyo gutom na nga ako kasi 6:30 na rin eh. Kaya tiyaga-tiyaga muna habang nakapila. Mapapansin nyo na organize sila lahat. Ayan, nakapila. Ito naman, mga nakaupo na. Sila yung mga unang batch na dumating dito. Dapat pala, dumating kami ng medyo maaga-aga para nakarami. Ayan, naiisip nyo bang naisip ko? Wag naman ganon. Ito na nga, hotdog, Doritos, and then juice. O diba, makikinig ka lang, may snack pa. Eto na nga, nagsasalita na ang kanilang principal. Kung mapapansin nyo, talagang attentive lahat kasi napaka-importante na pakinggan ng ating principal. Ayan, alam nyo ba kung sino kamukha? Ano bang naisip ko? Kung naiisip nyo yung naisip ko, siguro parehas tayo. Kamukha siya ni Charlie Sheen. Kilala niyo si Charlie Sheen? Yan, si principal. Siler, what is the name of your principal? Mr. Bodowski. Well, ayun na nga, pinakilala na ni Mr. Bidolski yung mga teacher ng St. Matthew from grade 1 to grade 6. At ito bigla ko nakita yung pink elephant, naalala ko 2 years ago. Naiwan namin dito sila Siler and Audrey dahil mayroong magandang program yung government. Ayun. At si Father, eto naman, nagbibigay ng advice sa mga parents and then sa mga
estudyante, ano ba talaga ang purpose ng pag-school? Sabi niya nga, hindi lang sa nasa school yung bata, kailangan na matuto. Kailangan din natin igabay yung mga bata para paglaki nila, nasa tamang daan sila. Di ba? Ang ganda ng mga message ni Father dito. Kaya nga talagang kailangan natin na alagaan natin yung mga anak natin. I-guide natin hanggang sa paglaki para may takot sila sa Diyos. Di ba? Ayun, pagkatapos nga magsalita ni Father, dumiretso na kami sa Big Gym. Kasi nag-aantay na yung mga teacher. Ayun, eto yung teacher ni Siler para ma-meet din natin. Ayan, i-discuss nila kung ano yung program nila sa mga bata during the school year. Kaya kailangan attentive tayo para matulungan natin sila sa kanilang mga homework. Kasi hindi naman all the time teacher ang magtuturo sa mga bata. Obligasyon pa rin yan ng mga parents, di ba? Books yet, so I'm not even bothering with that till we actually get them in our hands. And then our home reading program won't start until the end of October once I actually figure out where everyone is reading, kind of thing. But if there's any questions or concerns, please feel free to email me. Did you guys get that welcome email? Pumunta naman tayo dito sa small gym kasi nandito nga yung teacher ni Audrey. From grade 3 to grade 6, I think, nandito yata. Ayun, ang haba ng pila ng grade 6. Ito, ang ingay, hindi ko masyadong marinig kaya medyo lumapit nga ako. At habang nandito nga ako, napansin ko si Sir. Sir, mukhang bata pa si Sir Nag-gym din yata to O yun, kung sino mga naghahanap dyan ng apam, andito si Sir Johnson. Mukhang batang-bata at may itsura pa. Sasabihin ko nga ito kay Shane para sipagin siyang pumunta ng school, di ba? Ayan, tapos na ang meet the staff or meet the teacher. Okay, what? When we're gonna go swimming? Saturday, we're going to swimming. To have a swim. Yeah, Saturday. Like tomorrow? With who? No, Daria, with Kuya Prince. And Tito Judy? Yes. And Tito Lemon? Yes. Yes! Okay, so, tapos na yung meet the parents. Meet the teacher. Ayun nga, piniliwanag nila yung, yung program nila para sa mga bata during the school year 2023 and then 2024. Napakaganda ng kanilang program. Kaya, ang masabi ko lang, marami nagsasabi na scam daw yung Canada. Pero hindi naman ako sa mga ganyan. But I can say na ang ganda ng program ng Canada para sa mga bata. Hindi ko na iniisip yung para sa akin, but alam mo yung para sa future ng mga bata. Kailangan natin paghandaan. Free education. Napaka-konti ng miscellaneous. Natural lang mayroong bayarin, pero kayang-kaya. Kaya hindi rin naman tayo, I'm not complaining, but magpapasalamat dapat tayo. Kasi ang ganda ng program nila. Okay, eto na nga, andito tayo pa sa bahay agad. Kaya, sino ba nagsabi na mahirap pumasok? Parang wala yata tayong outfit check ngayon. Outfit check. Daddy, can I... Eto na nga yung outfit check! At may bonus pa, sinama ko na yung mga bata. Dapat alam din nila kung paano mag-outfit check. Okay, harap sa camera. Ikot. And then, pose. Yan, di ba? Si Siler talaga may pa-bonus pa. Kulit talaga nitong batang to. Okay, bye! Daddy!